Dito naman tayo sa ICS Airsoft Rifle from Taiwan. So, start na tayo. Disassemble na natin. Huwag na natin patagalin. So, medyo madali lang to kasi naka-split type gearbox siya. So, ibig sabihin, yung gearbox niya is nakahati. Kapalit ako sa inyo. So, ganyan lang kadali mag-upgrade sa kanya. So, ang gagawin lang naman natin dito is i-upgrade natin yung internal parts para lang madagdagan kahit pa paano yung FPS. So, tingnan natin kung hanggang saan yung kakayanin. Yun! So, plastic piston siya. Magpapalit tayo ng bakal. So, gagamit tayo ng mas matibay na piston brand. Disassemble natin to kasi kailangan nating magpalit. Pero bago yan, unahin muna natin i-reassemble yung pop-up niya kasi tinanggal to ni owner. Pati yung outer barrel tsaka halgay. Hindi, kumaya na po. Sige. So guys, pakita ko sa inyo yung piston body na papalitan natin. Made of plastic. Ayan, so papalit tayo ng metal. Ayan natin yung maganda air seal nito. Yun, so okay naman siya. So huwag muna tayo ng piston body. Yun guys, gagamit tayo ng metal na piston body sa kanya. So lagyan na natin ng grasa para mas smooth. Guys, pakita ko sa inyo ang sabi. Yung piston body niya yan, ito na plastic. Then pinalitan natin ng steel, yung ladder o yung pinaka-pin. Pala hindi pa natin na-check kung bakit siya nag-stop. Unahin muna natin. So next, naman tayo sa hindi mo siya stop. Ayun, basag ang ngipin ng gear. Kulang. Yun guys, kailangan din ng disassemble. Basag. So yan guys, naayos na natin yung problema niya sa gears. So ngayon, magpapalit naman tayo ng spring. So ito yung stock spring niya. Yan, so gamit tayo ng mas matigas na spring. So stainless spring to, SHS brand. So tingnan natin kung ano magiging FPS nito. So next naman natin i-assemble is yung hub-up camber niya at barrel kasi hiwa-hiwalay talaga siya. Gusto na natin siya ng ayos. Pigpitan na lang natin yung mga screw. Kasi mahirap siya tanggalin kapag hindi natin siya niluwagan. Yun ang napansin ko sa kanya. So meron na rin tayo nagawang ICS nung nakaraan. So Daniel Defensia from Santa Mesa yata. Manila. Santa Mesa, Manila. So yun yung installan natin ng ETU. The owner baka hinugot niya na lang ng bigla at nawala yung tensioner. So titignan natin. Ayun na, nawala na nga.
So hindi na tayo magpapalit ng half of rubber kasi okay pa naman yung half of rubber niya. Yun guys, gumawa rin tayo ng knob para sa half of rubber niya, sa backing. Kasi nawala na yung tensioner niya or yung knob sa may half of chamber. So, naman kahit pa paano is magamit siya ng ayos. So silipin natin. Yun, ayos. Tumataas, bumababa na siya. Next. Ano pala yung lock? Ano ko na wala? So guys, dito na tayo. Re-reassemble na natin. So nagawa na natin yung sa may handguard tsaka outer barrel. Next, inner barrel. Install na natin. Okay na siya. Nagawa na rin natin ng knob na DIY. So install na siya. At malalaman na natin kung yung FPS nito. Gusto. Yun. So napaka-smooth na. Then next, ayan. Tatama yun mamaya. I-ayos natin. Next, test fire. Kuha tayo ng battery. Yan guys, balik tayo. So, test fire muna natin kung gagana na siya ulit. Then, naayusin natin sa wirings nyo. Tape lang yung nakalagay. So, semi. Grabe guys, ramdam na ramdam natin yung tigas ng spring pag pinuputok natin siya. For sure, mataas magiging FPS. Yun, kompletuhin na muna natin. I-assemble natin para ma-FPS check natin. Ay hindi, pwede na pala ito. Wala na siyang bala. Kuha tayo bang magazine. So guys, FPS check tayo using 0.20. Buti may narito pa tayo sa bag. Ready? So, baba. Natin. Erin 443 FPS. Sakto-sakto lang. Legal na legal. 445 FPS. Isa pa. Yan guys, 450.5. So sakto-sakto to sa mga game site na gusto nyo laruan. Yan. Sir, sa owner nito, try mo rin maglaro. Sakto-sakto yung FPS ng rifle mo. Try natin kung magbabago, adjust natin yung half of rubber. Ito. Parang nag-iba. Tumaas siya guys, 456. So, isa pa. Napakaganda talaga nung nilalagay kong knob. Yun, tumataas pa siya, 458. So, deselect natin. Nakatuwa naman ito. Yun o. Yun nyo guys, 466. Isa pa. Medyo matikas lang talaga siya i-adjust. So, tayo tataas.
yung pagul yung battery. Wala na, 454. So, ibig sabihin, nasasakal na yung bala. So, balik na natin. Yan. So, bukas na natin ito yung POC niya at yung side. Reassemble na lang muna natin siya. Then guys, so inaayos natin yung wirings niya. So, naglalagay tayo ng shrinkable tube para mas safe compared dito sa electrical tape na nakalagay. Laki natin. Guys, good morning yun. So, 1 AM na kakatapos na natin gawin. So, Pripol na pinutala sa atin. So, ito yung ICS from Taiwan. So, guys, 100% okay na siya. Yun nga lang, hindi natin siya marireassemble kasi nawawala yung tornilyo dito sa lock ng buffer tube. Anyway, nag-message rin ako kay owner regarding dun sa part na nawawala kasi dinisassemble niya to bago niya dalahin sa atin. Yun yung dahilan kung bakit nawala rin yung pinaka-knob or tensioner sa hop-up chamber niya, sa hop-up rubber, yung dumidiin. At ngayon, ang nawawala naman is yung tornilyo dito sa buffer tube. So yun lang guys, pakita ko muna sa inyo. Si ICS is napakagaano. Split type gearbox, 450 FPS. Yun. So naging problema niya lang is nabuhi yung sa bevel gear, nag-stock up, uminit, lumobo si battery. Ayaw pumutok, dinisassemble ni owner. Yun. Ginawa natin ang paraan para mapataas ulit yung FPS niya. So yun lang po ulit. Sa mga gusto pa mag-prepare, magpa-upgrade, message lang kayo sa page ng Kabila Airsoft Zone 2. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo pagawa. At syempre, pag-uusapan natin yan kung kakayanin natin. So yun lang po. Guys, sa mga nag-order ng ASS MOSFET, next week na po. Sold out tayo ngayon. So next week, may darating tayo pa rin bagong batch. Yun, update ko kayo kagad. So yun lang po.